Alright, so once again, good evening po sa ating lahat and welcome po sa lahat ng ating mga attendees, lalong-lalo na sa mga first-timer na makaka-attend po, na makakapakinig ng ating Kaiser webinar. So dito pag-usapan po natin ang ating Kaiser Ultimate Health Builder 3-in-1 Savings Plan, yung kagandahan ng pagkakaroon ng long-term healthcare, yung pagkakaroon ng life insurance at ng ating long-term investment. And ito po ay ginagawa po natin every Friday. Every Friday po yan, regular Zoom natin to ng 9 p.m. Open po ito para sa lahat. So pwede po tayong mag-invite kahit hindi po mga IMG member ay pwede po maka-attend dito po sa ating Kaiser webinar every Friday. Okay? And of course, ang ating new brand ambassador po sa ating Kaiser. So walang iba kundi si Cheryl Cosim. Siya po yung ating brand ambassador na. Okay? Simula po yan na this year. And let us put ourselves in the holy presence of God. So bago po tayong mag-start. Okay? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So pwede nyo po kung sabayan. Ito po yung ating True Millionaire's Prayer by Brother Boss Sanchez. Okay? Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. So once again, welcome to IMG or International Marketing Group, na kung saan po ang IMG ay nag-o-offer about total financial solution para sa ating lahat, nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa ka, kahit anong status ng buhay, meron tayo. And of course, isa yan sa mga financial solution natin, yung ating Kaiser International Health Group Inc. Okay, yan po yung pag-uusapan natin. And of course, ito ay good news po ito para sa lahat, lalo na sa mga first time na naka-attend po ngayon dahil ang ang ating Supreme Court, no, buong Pilipinas po yan, mapa lower court and higher court, no, ang kanila pong healthcare provider ay ang ating pong Kaiser. Nagsimula po yan last July 8, 2004. So magwa 1 year na sila ngayong July, no, na ang kanilang healthcare provider ay ang ating Kaiser. So makikita natin diyan yung mga nasa Supreme Court, and of course yung ating ito si Dr. Leia Uy Yulo, no? And of course ang ating Vice President sa IMG. Okay? So again, welcome po sa ating Kaiser Ultimate Health Builder. Ito po yung ating pag-uusapan, yung ating Kaiser Ultimate Health Builder. Now it is ito ay matagal na po ito sa Pilipinas. Marami po yung mga nagtatanong na, Sir, gaano na ba katagal si Kaiser sa Pilipinas? At sino nga ba si Kaiser, no? So, ang Kaiser po, para sa kaalaman ng lahat, ito po ay isang healthcare dito po sa Pilipinas na nakaregister po yan sa HMO o Health Maintenance Organization since June 8, 2004. Okay, so more than 20 years na po in the financial industry. At ang ating President and Medical Director po dito sa Kaiser ay walang iba kundi si Dr. Leia Uy Yulo. Okay? At meron na tayong more than 2,000 na hospitals and clinics nationwide po yan. Buong Pilipinas yan. And more than 12,000 doctors po ang mga accredited natin. At ang pinaka-the best sa ating Kaiser, meron po itong sarili. Take note, ang Kaiser ay meron po itong sariling Kaiser Medical Center. Okay? At of course, meron tayong 24/7 when it comes sa ating call center, customer care center, at sa ating liaison officer. And para po sa kaalaman ng lahat ng ating Kaiser, ay accredited po ito sa lahat ng mga dambuhala o pinakamalalaking mga private hospitals
dito po sa Pilipinas. So nakikita nyo po dyan, tulad po ng St. Luke's, accredited po ang Kaiser dyan, the Medical City, Makati Medical Center, Asian Hospital and Medical Center, PGH yan. So makikita nyo dyan, lahat ng mga dambuhala o malalaking mga private o tinatawag natin mga major hospitals dito po sa Pilipinas ay accredited po ang ating Kaiser. Okay? Then, ano nga bang ino-offer ng ating Kaiser? Sa ating Kaiser, meron tayong tinatawag na short term saka long term. Okay? Pagdating po sa healthcare, meron po dalawang klase ng ating healthcare. Yan po ay yung short term, which is ang Kaiser, meron tayong short term at nag-o-offer din tayo dito ng individual plan, family plan, mini group, group at corporate account. So, doon sa ating Supreme Court, ang meron po sila short term and then yung iba meron din silang Ultimate Kaiser Health Builder, which is yung ating long-term care plan. Ang kagandahan po dito, kapag nasa isang company ka at meron kang short-term care, the best po na ito yung magandang pagkakataon para makapag-start ka na rin sa iyong long-term care plan. Ito po yung preparation mo para pagdating ng pagtanda o pagdating ng retirement natin, kapag wala ka na sa company, hindi mo kasi madadala yung healthcare na opportunity na binibigay sa iyo ng company pag wala ka na sa company. So pag wala ka na sa company, sa madaling salita, wala ka na ring healthcare. So the best na habang nasa company ko or habang nagtratrabaho ka, habang OFW ka, this is the best time para makapag-start ka na rin na paghandaan mo yung long-term care plan mo. Which is ang long-term care plan, naka-design ito na long-term, no, long-term savings program. Naka-design ito na para na ito para sa retirement natin. Kaya dito kung makikita natin ang ating long-term care, 7 years. 7 years mo lang siyang babayaran o 7 years mo lang siyang pag-iipunan. Okay? Which is 13 years waiting, total of 20 years coverage. Sa madaling salita, ang Kaiser ay 7 years to pay, 20 years po ang coverage. At ang kagandahan nito, beyond, mas maganda siya, mas maganda siya of course sa HMO dahil ito ay long-term care. At ang pinaka-the best, pwede mo itong paghandaan habang ikaw ay nasa company or habang ikaw ay nasa ibang bansa, OFW ka, habang malakas ka, habang may income ka, habang wala ka pang sakit. Yan po yung pinaka-the best time para makapag-start po tayo ng ating long-term care. Okay? At walang ibang broker ang ating Kaiser kundi ang IMG or International Marketing Group. Para sa kaalaman ng lahat, meron yung nagtanong sa akin dati na sir, pwede ba akong dumiretso sa Kaiser para mag-apply ng long-term healthcare ko? Hindi po pwede. Okay? So saan ka mag-apply? Sa IMG po. Okay, sa mga IMG members. Dahil ang ating Kaiser, walang ibang broker. Ang ating Kaiser, kundi ang IMG or International Marketing Group. Now, sino nga ba si IMG at ano nga bang ginagawa ni IMG? Ang IMG po, sa madaling salita, para sa kalaman ng lahat, ang IMG ay isang financial brokerage company dito sa Pilipinas, more than 20 years, 23 years to be exact na po dito sa Pilipinas, na kung saan ang IMG or International Marketing Group ay nagtuturo about financial education. At the same time, so dito hindi lang po puro turo, hindi lang po puro seminar, pero yan po yung isang napakagandang advantage dahil talagang matututo at matututo ka. Now, paano mo i-execute? Paano mo isasagawa yung mga natututunan mo sa IMG? Kaya ang galing po ng IMG, ang galing po ng strategy ng IMG na which is lahat ng tinuturo ng IMG when it comes to financial education, pwede na po natin agad-agad may i-execute, magagawa mo na agad-agad dahil ang IMG ay nakapartner po yan into different financial services, which is yan po, yun nakikita po natin. Ang IMG nakapartner po yan sa healthcare, which is nandyan po ang ating Kaiser. Ang IMG ay nakapartner po yan sa life insurance, Manila Bankers Life at Fidelity Life, which is ang IMG nakapartner din po yan into different non-life insurances. Ganun din po sa investment. Kung gusto mong matuto, magkaroon ng investment sa stock market, direct trading man yan, or mutual funds. Pag IMG member ka, ang pinaka-the best dito, yung meron ka lang access na makakapag-invest ka sa ating stock market. At the same time,
ang IMG po is naka-partner din to sa real estate, katulad ng Rumber Realty, SMDC, pinakamalaking real estate, ganoon din ang Ayala Land at DMCI. So ibig sabihin, pag IMG member ka pala, meron ka ng access din sa ating mga real estate and other allied financial services. Ganyan po kalawak, no? Kalaki, ganyan po kalaki yung financial services na meron po tayo dito sa IMG. And ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung ating healthcare, which is yung ating long-term healthcare. Okay? Now, sa IMG ang tinuturo natin, yung paano mo may build, no? Paano mo may put up ng solid ang iyong financial foundation. Kaya kung makikita nyo, dito sa ating libro entitled The Secret to Saving and Building Your Future, eto agad, no, yung tinuturo sa atin, i-build mo ng solid ang iyong financial foundation para sa ganun hindi na tayo pabalik-balik sa pagiging broke, no? Yan po yung the best sa IMG na tinuturuan tayo paano natin ma-manage, mapahalagahan yung kinikita natin. Okay? So dito makikita natin, nandiyan na yung healthcare, yung insurance, pag-manage ng utang, okay? Pag-create ng emergency fund, at pagkakaroon ng solid na investment, which is dito sa ating solid financial foundation, no? Yung tatlo dyan, yung healthcare, insurance at investment, sinasagot na po yan ng ating long-term care dahil ang ating Kaiser, meron na tong healthcare for hospitalization, meron na tong insurance for 20 years, at meron na tong investment para sa ating retirement. Iyan po yung meron diyan sa ating long-term care. Now, usapan muna natin, bakit kailangan natin mag-ipon? Meron tayong tinuturo dito sa IMG about dito sa ating the X-curve concept. Dalawang linya makikita nyo dito. Yung ating blue line, which is yan yung ating money line, pataas yan. At yung ating responsibility line, that is the red line, yan yung ating responsibility line. Okay, so dito, mapapansin nyo, mostly, no, pag bata pa, talagang walang ipon, walang savings, walang investment. Kahit nga mga matatanda, no, marami yung mga may edad na wala pa rin ipon, no? So dito, ano yung tinuturo ng IMG, no? When it comes sa ating X-curve, itong money line, kailangan pataasin mo yung money line. Pansinin mo, kung hindi ka marunong mag-ipon, hindi ka marunong mag-invest, hindi ka marunong magpahalaga ng pera, hindi ka marunong magpalago ng iyong pera, laging napakataas ang responsibility mo, lagi kang stress, lalo na kung baon ka sa utang. Itong tinatawag natin na basic needs, hindi mawawala yan. So paano tayo nakakapag-survive? Kung meron kang active income, ito yung isang way para na makapag-survive tayo. Ang active income, ito yung tinatawag natin na you work hard for the money. Paano pag wala kang trabaho? No work, no pay. Paano yung big responsibility mo? Nandyan pa rin. Okay? So dito is less secure po tayo. So anong kailangan mong gawin? Okay? Kailangan pataasin mo yung money line mo, mag-ipon ka, mag-invest ka. Yan po yung ibig sabihin yan. Habang pinapataas mo yung money line mo, yung responsibility line mo, bumaba pa yan. Kaya hanggang pagtanda mo, kung mapataas mo yan, kung natuto ka, nagawa mo yan, no, meron kang big savings. At pagtanda natin, less responsibility na tayo. So ano yung kailangan mong gawin? Itong active income, itong kinikita mo ngayon, kailangan aralin mo yan. Paano mo may co-convert into passive income? Bakit kailangan mong i-convert yung active income mo into passive income? Ano bang ibig sabihin ng passive income? Pera mo ang nagtratrabaho para sa'yo. Bakit? Dahil time will come, walang makakapigil. Lahat tayo tatanda. Tama? Lahat tayo magre-retiro. Lahat tayo mawawala ng active income. Kaya ngayon pa lang, habang malakas ka pa, habang may kinikita o malaki ang kinikita mo, habang wala ka pang sakit, this is the best time para mag-start ka, mag-ipon, mag-invest, palaguin mo yung kinikita mo, i-convert mo yung active income mo into passive income para pagtanda mo, more secure ka na dahil yung basic needs na yan, magiging permanent needs yan. So pagtanda mo, kung meron kang passive income, tuloy-tuloy, hindi mo kailangan magmakaawa, humingi ng tulong dahil meron kang passive income. You work hard, no? Meron kang pera na nagtratrabaho para sa'yo dahil natuto ka nung kalakasan mo pa. Now, kung titignan mo yung word na life, no?
Ano yung dalawang letra sa gitna? Okay? That is if. Marami tayong if sa buhay. Kailangan sagutin natin yung mga if na yan. First if, no? Yung what if you die too soon? Ikaw ang breadwinner. Ikaw yung nagtratrabaho, nagsasakripisyo para sa pamilya mo. Ikaw yung nagbibigay ng support para sa pamilya mo. What if? No, what if you die too soon? Paano pag bigla kang kinuha ni Lord? Walang nakakaalam. Marami yung mga kababayan natin. Ayaw pag-usapan ng kamatayan. Ang laging sinasabi, hindi pa naman ako mamamatay kaya ayaw din pag-usapan ng insurance. No? Hindi po ba natin alam na napakalaki ng role ng insurance sa buhay natin, lalo na kung tayo ay pamilyado? What if you die too soon? Anong solusyon? Dapat meron tayong life insurance. Anong ibig sabihin ng life insurance? Protection mo yan para sa pamilya mo. Kanino ka ba nagsasakripisyo? Para kanino ba pagtratrabaho mo, di ba? Para sa pamilya mo yan. What if? What if bigla kang kinuha ni Lord? What if na-aksidente ka, namatay ka? What if bigla kang nagkasakit? Paano yung pamilya na umaasa sa'yo? Anong solusyon na meron tayo? Dapat kailangan meron tayong life insurance. Second if, no? What if you live too long? Paano naman? Hindi ka nga kinuha ni Lord ng maaga, pero binigyan ka ng mahabang buhay. What if you live too long? Hihingi ka na lang ba ng tulong pagtanda mo dahil wala kang passive income, wala ka ng pera? Pagtanda mo dahil hindi mo yan pinaghandaan. Totoo naman, di ba? Kung makikita mo yung mga may edad na ngayon, just like my father, okay? So hindi ko pinagkakait yan na ang lakas nilang kumita noon, ang laki nilang kumita noon, pero ang problema, hindi nila napaghandaan yung kanilang retirement fund. So kahit 68 years old na yung father ko, pinipilit pa rin niyang magtrabaho. No? Dahil ayaw niyang humingi ng tulong, nahihiya siyang humingi ng tulong sa aming mga anak niya. Pero kung napaghandaan mo yan, no, enjoy mo na yung buhay mo, hindi mo na kailangan magtrabaho at the age of 60, 65, 70, di ba? At sasabihin nila, maririnig mo sa kanila, kaya ko pa naman magtrabaho eh. Di ba? Pero pag napagod, anong sinasabi? Sana hindi na ako nagtratrabaho sa ganitong edad ko. Di ba? So ngayon, this is a wake-up call para sa ating lahat. Para pagtanda natin, no? Dapat meron tayo, ang pinaka-solusyon natin dito, dapat meron tayong long-term investment, passive income. Dapat meron tayong long-term healthcare para pag nagkasakit, hindi mo na kailangan na, tatanungin mo muna yung anak mo kung may pera siya kung para pwede kang dalhin sa hospital. Para anytime, pag nagkasakit ka, pag tanda mo, dalhin mo ako sa hospital, anak, akong bahala, wala kang problemahin, dalhin mo na ako sa hospital. Di ba? So yun yung mga if natin na kailangan natin sagutin. What if I die too soon? Sino mag-aalaga sa family natin? Dapat meron tayong life insurance or tinatawag natin na instant money. What if I got sick? Dapat ang solusyon natin dyan, meron tayong healthcare para meron tayong pambayad sa hospital. What if I live too long? Paano pag binigyan ka ng mahabang buhay? Solusyon natin yan, dapat meron tayong long-term investment, money working for you. Okay? Itong tatlo na binabanggit natin, no? Ito yung tinatawag natin na three major financial needs. Three major financial needs pala yung binibigyan natin ng solusyon. What if kinuha ka ni Lord ng maaga, dapat may life insurance? What if nagkasakit, dapat may healthcare pambayad sa hospital? What if pagtanda o binigyan ka ng mahabang buhay, dapat meron kang long-term investment at the same time, meron ka pa rin healthcare kahit matanda ka na. And pangapat na solusyon, ito solusyon na, no? What if I could tell you about the product that provides complete solution, no, dito sa ating three major financial needs, which is yan po yung binibigyang solusyon ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Okay, dahil ang ating Kaiser, meron na po itong healthcare, meron na po itong insurance, at meron na po itong savings and investment. Yan po yung sumasagot na, no, dito sa ating tinatawag na solid financial foundation. Okay, so it's a total financial solution. Yung sinasagot na ng ating Kaiser. Tatlo agad yung makikita mo dyan na sinasagot na ng ating Kaiser. Di ba? Napakalaga, may healthcare tayo dapat para pag nagkasakit, merong healthcare na magagamit. Napakahalaga na meron tayong life insurance para anytime na kunin tayo ni Lord, hindi kawawa yung may iwan na pamilya. Napakahalaga na ngayon pa lang meron ka lang investment para pagtanda mo, no? Hindi ka kaawa-awa, di ba? Dahil meron kang passive income. Now, pag-usapan natin yung kagandahan, yung benefits na binibigay po ng ating Kaiser as level 1 investment natin dito sa IMG, ano? Which is dito, yung sample natin na bibigay natin yung ating K100 plan.
Marami pong plan ang Kaiser, no? Simula K45 up to K1 million plan. At dito makikita niyo sa sample natin, at the age of 22, nakapag-start siya, sana all. Kaya alam niyo yung mga kabataan na mga nakakausap ko ngayon na 20 years old and above, sabi ko napakaswerte nyo. Kasi ngayon pa lang nalaman mo na agad ang Kaiser. Marami na tayong mga nakakausap na more than 60 years old and above na, no? Na which is gustong-gusto pa nilang kumuha. Dahil at the age of 60 or more than 60, meron na silang realization na talagang kailangan nila. Kaya nga sabi nandiyan si Ma'am Juliana, no? Sabi nga ni Ma'am Juliana, no? Habang bata ka pa, habang pwede ka pa, mag-start ka. Yan yung pinaka-the best na advice na narinig ko kay Ma'am Juliana, no? Dahil si Ma'am Juliana is more than 60 years old, pero sabi niya, it's not too late para sa akin, no? Hindi man ako nakapag-avail, pero para sa anak ko, napakabata na makapag-start siya. Okay, advantage po niya. Now, pag-usapan natin yung insurance coverage, no, ng ating Kaiser. Okay, so dito makikita niyo diyan yung plan name, K45 plan, magkano insurance yan, magkano accidental death coverage yan, no? So dito, papakita natin yung sample. Ito yung binibigay natin na sample lagi, yung ating K100 plan. Example, lahat tayo dito, no? Lahat ng mga first time, K100 ang kinuha. So pag K100 plan ang sinimulan natin, ang term insurance mo dito ay 450,000 kapag namatay, natural death, no? Natural death, usapan, as long as naka 2 years na tayo ng pagbabayad, time is gold, napansin nyo, hindi ka naman pwedeng kumuha insurance, then pag namatay ka kinabukasan, may claim na agad, walang ganun. Diba? Time is gold. Mag-invest ka. No? Mag-invest ka para sa healthcare mo, mag-invest ka para sa insurance mo, sa family mo, mag-invest ka para sa retirement mo. So dito, yung ating K100 plan, meron na itong 450,000 life insurance. So tandaan, kailangan malampasan natin yung 2 years contestability period para sa ganun, pag kinuha tayo ni Lord, merong 450,000 na makukuha ang family. Now, paano pag aksidente yung kinamatay? Meron itong accidental death coverage times 2. Kaya mapapansin mo yung 450,000 times 2, that is 900,000. Sa madaling salita, pag aksidente ang kinamatay at K100 plan yung kanyang Kaiser, 900,000 pesos ang makukuha ng kanyang primary beneficiary. Hindi lang yun, pansinin nyo po sa ating Kaiser, no? Kahit sabihin mong 1 year pa lang nagbabayad, namatay aksidente, kay 100 plan yung kanyang Kaiser, 900,000 makukuha ng kanyang beneficiary. At the same time, kahit 1 year pa lang nagbabayad dyan, ang mangyayari sa kanyang policy, may transfer doon sa primary beneficiary, fully paid na, hindi na po babayaran yung 6 years. Dahil patay na si payor, patay na si policy owner. Isa po yan sa mga benefits natin dito sa ating Kaiser. At hindi lang yun, dahil 20 years ang coverage nito, pag nag-matured ang plan on the 20th year, okay, makukuha pa yung maturity benefit nito, which is 1.1 million pesos. Tatlo pa rin yung naiwan mo doon sa iyong family or beneficiary. Unang-una, nakuha yung insurance claim. Pangalawa, na-transfer yung policy fully paid na. Pangatlo, makukuha pa yung maturity value nito pag nag-mature ang plan, which is that is 1.1 million pesos. Okay? Then, when it comes sa hospitalization coverage naman, meron itong 60,000 pesos annual benefit limit na pwedeng magamit, no? Pwedeng magamit for inpatient. Take note, pwedeng magamit for inpatient benefit as long as naka 1 year na tayo ng pagbabayad ng ating Kaiser. At wag lang ito doon sa pre-existing illness, no? Meron tayo dito sa Isabela na which is after 3 years na hospital na confine, gustong gamitin yung Kaiser pero hindi pinayagan ng Kaiser. Bakit? Yung cost ng kanyang pagkaka-hospital or pagkaka-confine ay dati niya ng sakit before nung bago siya magkaroon ng kanyang ng Kaiser. Okay? Then ang ating K100 plan, meron na din tong room and board na 1,000 pesos per day. Budget mo yan, di ba? Pag na-confine tayo, tatanungin ka ng hospital, saan nyo po gusto, private room, semi-private, or sa ward. Kung meron kang K100 plan, meron ka ng budget na 1,000 pesos per day. Okay? At ang pinaka-the best pa sa ating Kaiser, kung hindi ka nagkasakit, take note, during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, hindi ka nagkasakit, hindi ka na-confine, hindi mo nagamit yung hospitalization coverage or yung annual benefit limit nito, ang magkagandahan dito, ibabalik ni Kaiser yung 85%
yung 85% na binayad mo sa iyong premium, which is 350,000 yan based doon sa ating K100 plan. Na kasama na yan na makukuha kapag nag-matured ang plan on that 20th year, 1.1 million. Pag hindi mo lang. Paano pag nagamit ko, sir, yung hospitalization coverage, nagamit ko yung annual benefit limit, meron pa rin bang makukuha pag nag-mature ang plan? Yes. Based sa K100 plan, meron ka pa rin makukuha na nasa more than 800,000. Sa madaling salita, isa sa advantage ng ating Kaiser, nagamit mo man or hindi, meron at meron ka pa rin makukuha kapag nag-matured ang ating plan. Okay? So yan po yung ating Kaiser, which is dito sa sample natin, nagsimula siya at the age of 22. Isipin mo na lang, 22 years old ka din ngayon. Di ba? So, ilang taon babayaran? 7 years. So, at the age of 29, di ba, wala pa siyang 30. Tapos na niya yung kanyang Kaiser, pwedeng kumuha ulit. Pag natapos mo ng bayaran yan, kung gusto mong kumuha ulit, pwede ka pa, kumuha ka. Okay? Then, 13 years waiting. Magmamature yan at the age of 42 niya. Bakit? Nag-start siya at the age of 22 plus 20 years, at the age of 42, matured na yung kanyang plan. Okay? So magkano maturity value ulit ng ating K100 plan? That is 1.1 million pesos. So 42 years old, matured na yung plan niya, meron siyang 1 million, 1.1. Now, kung halimbawa, hindi pa naman niya kailangan yung 1.1. Pag nag-mature ang ating Kaiser plan, meron po tayong tatlong settlement option. Ano pong ibig sabihin nun? Pag nag-mature, number one, pwede mong ilamsam, withdraw mo ng buo yung 1.1, then tapos ka na sa Kaiser. Pero meron ka ng 1.1, di ba? Second option, sir, kalahati lang i-withdraw ko, 500,000 or 600,000. Yung kalahati, iwan ko, pwede ba yun? Yes. So, withdraw mo yung kalahati, iwan mo yung kalahati, tuloy-tuloy meron ka pa rin Kaiser Fund, okay, meron ka pa rin retirement fund. So, nakalagay pa rin yung sa investment, tuloy-tuloy pa rin yan na lumalago. Alright? Pangatlo, pwede bang hindi ko muna kukunin? 42 years old siya. Diyan lang muna yung 1.1, sir. Kunin ko na lang yan pagdating ko lang 60 years old. Magkano na kaya yung 1.1 niya at the age of 60? That is 6.4 million pesos na. Pag hindi pa rin kinuha at the age of 60, pinaabot niya at the age of 65, alam mo kung magkano na yan? That is 10.4 million. So, ibig sabihin, at the age of 65, let's say for example, nagkasakit, na hospital, na operahan, blah, blah, blah. Okay? Nagkaroon siya ngayon ng bill sa hospital, 1 million, 2 million. Do you think yung 1 million or 2 million na hospital bill, problema ba yan at the age of 65 kung meron siyang 10.4 million na healthcare fund? Of course not. Di ba dahil napaghandaan niya. Pero paano pag wala kang 10 million? Di ba yan yung kinakatakot ngayon uh, ng mga parents natin, no, ng mga senior na pag na-hospital, paano yung pambayad? Di ba? Pero pag napaghandaan natin yan, okay, wala pong alalahanin. Kaya nga sabi ng iba, dapat wag tayong maging pabigat sa ating mga anak pagtanda natin. Kaya dito sa ating Kaiser, sabi nga ni Cheryl Cosim, alaga ka kapatid, alaga ka sa Kaiser, di ba? So yan yung advantage, no, ng ating Kaiser na sumasagot dito sa ating Solid Financial Foundation. Now, dagdagan pa natin, pag-usapan pa natin yung mga benepisyo ng ating Kaiser during the 7 years. So ibig sabihin, pag nag-start ka pala ng Kaiser mo ngayon, meron ka ng benefits, no, habang ikaw ay nagbabayad. So during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, okay, number one na benefits mo dito, yung pagkakaroon ng annual physical examination benefits. As long as naka 1 year na tayo, kaya talaga time is gold, no? So nag-start ka ngayon, after 1 year, pwede mo nang gamitin yung annual physical examination. Libre na po yan. At covered dyan yung ating basic 5, no, sa APE. Anong ibig sabihin ng APE? Annual physical examination. So, gamitin mo yan yearly sa loob ng 7 years, libre yan. Physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, and ECG para sa ating mga members at ganun din sa mga uh, kababaihan na 35 years old para sa pap smear. Libre na po yan. Okay? Second, meron din itong dental health benefit, no? Unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year, pre-dental prophylaxis, pre-cementation of jacket, crowns, inlays, onlays, minor adjustment of dentures. Okay? Kasama yung dental. At based dito sa ating K100 plan, meron ka na ditong 1,000 pesos na para sa room and board.
Then meron ka na ditong annual benefit limit ABL na 60,000 pesos. And kasama na dyan yung basic medical health benefit natin. So makikita nyo dito, kailangan at least naka 1 year na tayo ng pagbabayad natin ng ating Kaiser. Kaya ito yung lagi kong ina-advise, this is the best time para makapag-start na din po tayo ngayon. Okay? Number 6, waiver of installment due to death. No? Yung namatay. Okay? As long as nalampasan yung 2 years contestability period, merong insurance claim. Number 7, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability na aksidente pero hindi namatay. Ito yan. Okay? Sa number 6 natin, waiver of membership fees due to death, no, namatay. Just like for example, yung kababayan natin dito sa Isabela na after 3 years, naka 3 years na siya ng pagbabayad niya na stroke, namatay, meron pong claim, merong insurance claim from Kaiser, nakuha na nila last January. At the same time, waiver of membership fees, ibig sabihin, mawi-waive na, hindi na babayaran yung natitira na 4 years, di ba? Naka 3 years na, so meron pang 4 years. So hindi na babayaran yung natitirang 4 years, may transfer na yung policy doon sa primary beneficiary tulad ng kanyang mister, fully paid na po. Okay? So, tapos napatunayan na natin yan ilang beses na. Okay? So, na-transfer na yung policy ng misis niya doon sa kanyang mister, nakapangalan na sa mister niya, fully paid na, waiting na lang doon sa maturity ng kanyang Kaiser. So pag nag-mature ang Kaiser niya, makukuha pa niya yung maturity value nito. Okay? Then number 7, waiver of membership is due to total and permanent disability. So ibig sabihin po nito, na aksidente, grabe yung pagkaka-aksidente niya, na which is nag-cause sa kanya na hindi na siya pwede makapagtrabaho. Pag dineclare ng doktor yan, after 6 months, after 1 year, na si policy owner hindi na siya pwede makapagtrabaho dahil doon sa kanyang pagkaka-aksidente. No? So dito, meron kang benefit, waiver of membership fees due to total and permanent disability. Anong ibig sabihin? Mawi-waive na rin yung binabayaran niya dahil hindi na siya makakapagtrabaho, wala na siyang income, wala na pambayad since meron siyang Kaiser bago nangyari yan. Okay? So isa sa mga benefit, mawi-waive na, hindi niya babayaran, okay? Fully paid na yung healthcare na, then waiting na lang doon sa maturity ng kanyang Kaiser. Okay? Then, another benefit, meron na itong term life insurance sa ating K100 plan that is 450,000 pesos. At yung binabanggit natin kanina, another 450,000 pesos kapag aksidente ang cause of death. So, 450,000 times 2, that is 900,000 pesos ang iyong accidental death coverage dito. Okay, and meron din tayong tinatawag na family assistance. So, ayan, yung number 10, yung family assistance service natin. Okay, so ito, take note, subject po ito, subject for approval. Okay, subject for approval. Ang family assistance is hindi po totally benefit yan. Okay, so ito po ay assistance service ng ating Kaiser at nakadepende din po yan doon sa kung magkano yung annual benefit limit natin. At ang pwedeng gumamit dito ay yung ating first degree or immediate family. Okay? So meron din tayong family assistance service. So ayan po yung ating benefits during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. So after 7 years, tapos ko ng bayaran, ano nang mangyayari? Okay, ito yung tinatawag natin na extended period, yung during the 8th year to the 20th year. So mapapansin nyo dito, meron ng mga computation yan. Dahil on the 8th year, nakapasok na yan sa investment, kumikita na yung ating Kaiser. Okay? And of course, dito pagdating na on the 8th year, covered na outpatient benefit, inpatient benefit, pati maternity, pwede na. Okay? Then, pre-existing illness, covered na po kung meron kang sakit before nung kumuha ka ng Kaiser mo, nalampasan mo yung 7 years, so on the 8th year, pwede mo na itong magamit para sa yung pre-existing illness. Then, dreaded illness, covered na din. Okay? So, yan. So, pre-existing illness, covered na. All congenital conditions, covered na din. Alright? So, ito yung tinatawag natin na mga covered na.
Okay, on the 8th year. Ito yung mga disease, no? Na covered na on the 8th year. Okay? Then ito naman yung sample ng dreaded diseases. Covered na din po itong mga to on the 8th year. So pwede mong magamit yung Kaiser mo if possible kung okay naman at hindi naman kailangan talaga. Okay? wag na po nating gamitin. Okay? Of course, kasama din dapat meron pa rin tayong PhilHealth. Then, meron tayong grace period. Pag lumampas ng 30 days, di ka nakapagbayad, malalaps po yung policy. Paano pag nalaps? Pwede po tayong mag-reinstatement. Pwedeng update. Ang ibig sabihin ng update, kung ilang months yung hindi mo nabayaran, pwede mong bayaran lahat, plus yung penalty, at plus yung reinstatement fee. Then, ibig sabihin ng update, no, ma-active ulit. Then, pag sinabi mo namang redate, no, pag sinabi mong redate, let's say for example, 1 year hindi ka nakapagbayad, pwede mo pa rin bang i-range statement para maging active ang iyong Kaiser plan? Yes. Okay, so kung di mo na kayang bayaran yung 1 year, pero monthly ka naman, kung magkano yung monthly mo, yun lang yung babayaran mo. Plus 300 pesos na reinstatement fee. Then, redate, ibig sabihin yan, ma-adjust lang yung maturity period ng iyong Kaiser. Kung 1 year late ka na nakapagbayad ng 1 year, so ibig sabihin kung 2030 ang maturity value, maturity period niyan, so ma-adjust lang magiging 2031. Okay? Then every time na mag-reinstatement tayo, bumabalik po yan sa 2 years contestability period. So kung maaari, huwag po nating hahayaan na malaps po ang ating policy. At kung more than 2 years na hindi tayo nakapagbayad, okay, mate-terminate po yan. Okay? Without prior notice. Okay? Then, healthcare value. Pwede ko bang, sir, di ko na kayang bayaran yung Kaiser ko, pwede ko bang i-withdraw na lang? Pwede naman, pero hindi mo makukuha ng buo kung magkano yung binayad mo dahil break contract ka. So pag yan yung gagawin natin, yan yung tinatawag natin na cash surrender. No? At least, nakalagay dito, active yung policy mo at least 1 year. At hindi siya nakalapse nung iso-surrender mo o nung gusto mo siyang bawiin. Okay? At least klaro yan sa lahat, no? So is it transferable or can be assigned? Yes. Okay? So if something happened to the policy owner, pwedeng mai-transfer yung ating policy doon sa ating nakalagay na beneficiary. So number one, priority dyan yung primary beneficiary po natin. Okay? So ito, pinapakita natin dito yung mga benefits na makukuha natin no, pag once na nag-mature yung ating plan. At yung ating investment, kung mapapansin nyo po, investment earnings of the company is higher than 6% per annum. Okay? So, ito yung ating complete financial plan. What if I die too soon? Dapat merong insurance. What if I got sick? Dapat may healthcare. What if I live too long? Dapat meron tayong long-term investments, which is ang ating Kaiser, isa sa mga sumasagot dito sa ating tinatawag na solid financial foundation dahil ito ay 3-in-1 na sumasagot doon sa ating healthcare, insurance at sa ating investment para sa ating retirement, which is 7 years mo lang itong pag-iipunan or babayaran, 20 years yung coverage, no? So, ang isa sa mga nakita natin sa Kaiser, ito yung pinaka-summary ko na, which is naipapamana, no? Naipapamana natin yung ating Kaiser. Napakagandang protection para sa sarili, napakagandang protection para sa pamilya na ipapamana, at ang pinaka-the best dito, yung meron tayong peace of mind, no? Meron tayong peace of mind in the sense na kapag nagkasakit tayo someday, meron tayong healthcare na magagamit. Pag kinuha tayo ni Lord, may insurance na makukuha yung ating family. Yan yung tinatawag natin na family protection. At hindi lang yun, no? Pag kinuha tayo ni Lord, sabi ko nga, naipapamana dahil itong ating policy, transferable yan doon sa ating primary beneficiary. Lalo na kung during the paying period, ayan, may yung nagtanong sa atin, Sir, paano pag kinuha ko ni Lord habang ako nagbabayad? Anong mangyayari? Okay, unang-una, makukuha mo insurance claim. Pangalawa, may tra-transfer yung policy doon sa primary beneficiary, fully paid na. At kapag nag-mature ang plan, meron pa tong investment na makukuha. Okay? Yun yung maturity value. Pag hindi tayo nagkasakit, hindi mo nagamit yung healthcare, ibabalik ni Kaiser yung 85% na binayad mo. At pag nag-mature ang plan, meron kang investment na magagamit para sa iyong retirement.
Yan po, ganyan po kaganda, no, yung ating Kaiser Healthcare for hospitalization, insurance for family protection, investment para sa iyong retirement. Yan na po yung sinasagot, no, ng ating long-term care dito sa ating Kaiser. Alright? So yan po yung pinaka the best. Pwede mong iregalo para sa sarili mo, pwede mong iregalo para sa family mo. It's a win-win situation. Kunin ka man ni Lord, ang makikinabang family. Hindi ka kinuha ni Lord, ang makikinabang ikaw. Diba? It's a win-win. It's a win-win situation. Okay? Then, ito yung ating eligibility sa ating Kaiser. Ang pwede makapag-avail is 10 to 60 years old. So, kung habang wala ka pang 60 years old, then this is the best time para makapag-start, no? Para sa 10 to 40 years old, ang pinaka-lowest plan natin, yung ating K45 plan. So kung ikaw ay 10 to 40 years old, lowest plan po natin is K45 plan. That is 2,647 pesos per month. No? Pag annual, discounted yan ng 2 months. Pag semi, discounted ng 1 month. Pwede rin tayo dito sa K50 plan, which is 2,941 pesos per month para sa 10 to 40 years old. Now, para naman sa mga 41 to 50 years old, ang lowest plan para sa edad na 41 to 50 years old ay yung ating K60 plan. 3,529 pesos per month or 35,293 per annum. Okay? And para naman sa 51 to 60 years old, yung lowest plan ay yung ating K75 plan, which is 4,412 pesos per month. Para sa lahat, ayan, kahit 10 years old ka, okay, 10 to 60 years old, pwede makapag-avail. K100 plan, K125 plan, K150 plan, K175 plan, no? So sabi ko nga kanina, ang ating Kaiser plan is up to K1 million plan. Okay? Ang ating Kaiser, 7 years mo lang itong babayaran o pag-iipunan. 20 years ang coverage. Sa first payment natin, additional lang ng 500 pesos para sa ating policy fee. Okay, meron tayong policy fee every year. So, for 7 years, so kung i-compute mo to, 3,500 pesos yung ating policy fee. Okay, pero hinati-hati yan. Okay, kaya 500 pesos lang yung ating policy fee yearly. Okay? So dito makikita nyo magkano ba yung insurance benefit ng K45 plan, magkano annual benefit ng K45 plan, yung long-term care bonus at magkano yung maturity value ng ating mga plan, no? So yan. So marami tayong option, no? Pero pag ikaw ay 10 to 40 years old, ang lowest plan para sa iyo is yung K45 or K50. Pag ikaw ay 41 to 50 years old, hindi na po tayo pwede doon sa K45 at saka K50. Okay? So marami tayong option. Mas mataas ang plan, mas malaki po ang benefits. Alright? Then, ito yung meron minsan nagtanong sa atin na, Sir, magkano ba dapat yung kailangan kong ipunin? Okay. So dito sa IMG, no, sa pagtuturo natin about financial education, meron tayong tinuturo na the abundance formula. Okay? Ito yung 10-20-70 rule, which is matatagpuan din natin to doon sa libro ni Brother Bo Sanchez. So anong ibig sabihin ng abundance formula or 10-20-70 rule? So dito, 100% ng iyong income, ang unang ibabawas natin, 10% tithes. Pasasalamat natin kay Lord. Love offering natin. Okay, so yung 10% ng monthly income mo, yan yung ibibigay natin sa simbahan. At 20%, okay, ito na yung sagot. 20%, yan yung ilalagay mo sa iyong savings and investment. Ito yung tinatawag natin na pay God and pay yourself first. So tandaan, magkano dapat iipunin mo? Compute mo na ngayon. Magkano ba ang monthly income mo? Multiply mo ng 20%. Yan dapat yung sisimulan mo na iipunin, no, dito sa iyong Kaiser. Okay? At yung may iwan na 70%, yan yung ibabudget mo para sa iyong expenses or lifestyle. Tandaan, 10-20-70 rule. Abundance formula po yan. So meron na tayong guide, no? Paano ka makakapag-ipon sa Kaiser? Magkano ba dapat? Anong plan? Okay? So the best time to start is now. Ito yung lagi nyo maririnig sa akin. Ano? The best time to start is now. Okay, ito yung lagi natin sample, yung K100 plan. No? Bakit K100 plan? Okay, ito po yung pinaka-the best na example natin, lalong-lalo na pag 40 years old na. No? Kaya kung mapapanood nyo yung video natin sa TikTok, no? Kung 40 years old ka ngayon, no, pwede ka magkaroon ng 1.1 million pesos na retirement at healthcare fund at the age of 60. Okay, so pwede pang habulin, no?
So ito yung ating terms of payment. So pwede siyang spot cash. Marami rin nagtatanong, ang spot cash is one-time payment, babayaran mo na ng buo yung Kaiser mo. Which is baka ka-discount ka diyan ng nasa 2 years ang discount mo. Pag annual, discounted ka ng 2 months. Kapag semi-discounted ka ng 1 month. Pag quarterly, discounted ka ng half month. Pag monthly, no discount. Okay? So ito naman yung ating mga IMG bank account kung saan po natin ide-deposit yung ating mga payment. Alright? Then pag once na ma-approve yung ating plan, magkakaroon po tayo ng sarili natin na portal. So which is dito, monitor po natin lahat yung mga binabayad natin, lahat na. Okay, nandito na. Okay? So again, Alagang Kaiser, Alaga Kakapatid from Cheryl Cosim, at ito nga yung mga ito yung mga na-award na natin. Actually ito, no? Teacher po yung asawa, 6 months pa lang na nagbabayad, 6 months pa lang na IMG member, 6 months pa lang na nagbabayad ng Kaiser, namatay po during the pandemic, kaya meron pong insurance claim. So na-transfer na, isipin mo, 6 months pa lang na nagbabayad, magkano lang yung nabayaran? Magkano yung nakuha nila na claim? Nasa 387,000 kasama yung Fidelity Life. Okay? Ito naman yung asawa nitong asawa ni Crisanto is galing po ng Singapore, I think, taga Singapore. Ito naman galing ng Hong Kong, itong babae, nag-matured naman yung plan nilang mag-asawa. So dito rin nila na-claim yan. Okay? Now, pahapyawan ko lang bago tayo mag-end, pahapyawan ko lang yung mga benefits ng isang IMG member. Mabilis ang pahapyaw lang. Number one, pag nag-enroll ka sa IMG, automatic saver and investor ka na dahil meron ka na agad-agad instant 1,000 pesos na initial investment na nakalagay yan sa ating PDF. At the same time, meron na tayong access sa makapag-invest sa ating mutual funds. Number two, automatic pag ikaw ay nasa Pilipinas, meron kang 100,000 personal accident insurance, wala kang babayaran monthly. Additional benefit, number three, 50,000 burial benefit, wala kang babayaran monthly. At kapag kung ikaw ay isang OFW, additional benefit, take note, additional benefit to ng mga OFW, yung pagkakaroon ng accidental death benefit na 500,000. So sa madaling salita, pag OFW ka, nag-member ka sa IMG, meron ka na agad 600,000 pesos accidental death benefit, wala kang babayarang monthly. Additional benefit ng isang OFW, burial benefit 100,000 plus 50,000, total of 150,000 agad ang iyong burial benefit pag ikaw isang OFW. Then, additional benefit yung pagkakaroon ng accidental medical reimbursement benefit na 100,000, acts of terrorism 600,000, unprovoked murder and assault 600,000, at yung ating accidental disablement benefit, ito yung na-aksidente ka, naputulan ka ng isang daliri, ayan, merong claim, okay? Then meron na din tayong repatriation service dito po sa IMG, benefit number 10. Benefit number 11, pwede tayo maging certified financial planner. Benefit number 12, unlimited na po yung check-up natin sa mga Kaiser Medical Center. Benefit number 13, discounted po tayo pagdating po sa mga medical services ng Kaiser. Ganun din po ang ating immediate family benefit number 14. Then benefit number 15, pag tayo po ay nagsasalamin, libre po ang 2 frames. Every year, check-up na lang, libre yung check-up, lens na lang yung babayaran. Benefit number 16, meron tayong problema, kailangan kumausap ng lawyer, pwede tayong kumausap ng lawyer, 2 sessions per year, 45 minutes, libre po yan. Then pag IMG member ka, pwede kang bigay ng 20,000 personal accident insurance sa lahat po ng mga makakausap natin, sa lahat po ng mga mapapag-sharean natin. Benefit number 18, meron na tayong e-book. So kahit nasa ang bansa ka, pwede ka magkaroon ng copy. Meron na rin tayong financial video book. Then meron na rin tayong mga workshop. Okay, benefit number 20, benefit number 21, yung workshop 1 hanggang workshop 5 yan, libre na, ma-access natin ng libre. Okay? Benefit number 26, gusto natin maging life license, meron tayong libreng insurance book. Then benefit number 27, pwede kang magpa-financial check-up, libre na yan. Benefit number 28, meron na tayong access sa ating mga financial services dahil ang IMG po is a financial brokerage company. Once you became an IMG member, meron ka ng access sa ating Kaiser, sa ating Manila Bankers Life, and of course, libre na lahat ng mga investment seminars, 0% sa pagdagdag, pag nagdagdag tayo ng ating investment sa mutual funds. Meron na din tayong direct trading sa pamamagitan po ng MyTrade. Kapartner din po natin dito ang Palawan when it comes sa mga IMG transaction. Then number 34,
Kapartner din natin dito ang Everest Memorial Services, 24/7 po yan. Number 35, meron din po tayong marketplace. Number 36, meron din po tayong mga IMG movies. Papanoorin mo na lang para mas lalo kang matuto. Benefit number 37, makaka-discount po tayo sa ating mga non-life insurance. Ganun din po sa mga real estate, sa mga APS, yung pagpapagawa ng corporation or will and trust document. Benefit number 40, pag IMG member ka, makaka-discount ka sa pagbili ng mga brand new car. Benefit number 41, pwedeng gawin ang business ng IMG, part-time man, ayan, or online, dyan po tayo nagsimula. Benefit number 42, no, makapag-travel around the world ng libre. Benefit number 43, magkaroon ka ng world-class recognition, magkaroon ka ng watch, magkaroon ka ng millionaire ring earner, Rolex watch, free car, free healthcare, kasama lahat yan sa mga benefits natin. Ano, pwede tayong mag-qualified. Then, of course, pag once na nag-enroll tayo sa IMG, magkakaroon ka ng sarili mong username and password, maliban doon sa Kaiser portal mo, iba yung Kaiser portal mo, iba din yung IMG portal mo. And then, updated tayo daily sa IMG, meron din tayong Neuracash, meron tayong digital marketing platform na ginagamit. Yan, so very high-tech na tayo, no? Pag-create ng website, pagdating sa email marketing, affiliate links, naka-ready na lahat ng mga QR code, mga links na gagamitin na lang sa live webinar, pre-recorded webinar, survey, events, stat report, mentors, lahat yan, no? Meron na tayo dito sa IMG. And of course, meron din tayong digital marketing guru, si Jomar Hilario, ganun din kay Alan Ngop when it comes sa email marketing. Okay? At additional benefits sa mga OFW yung pagkakaroon ng IMG Visa card at of course makasama sa mga exclusive events, runs, and contests pag tayo po ay OFW. Ito, additional lang to. Okay? Then, ito yan, ano? Once you become an IMG member, ito yung pinakita natin kanina, meron na tayong access sa ating different financial services pagdating sa healthcare, life insurance, investments sa stock market, real estate, general insurance, and other allied services. One-stop shop brokerage company po tayo dito po sa IMG. So ano yung pinaka, ano yung pinaka product ng IMG, yun po yung pagkakaroon po natin ng peace of mind, no? Pag IMG member ka, okay, pag Pilipinas, sa Pilipinas ka, number one na benefits mo dyan, yung pagkakaroon ng 100,000 personal accident insurance, pagkakaroon ng 50,000 burial benefit, yung investment natin sa ating PDF, at yung other benefits natin, okay? Plus, kung meron kang Kaiser, at that is K100 plan, meron kang additional na accidental death coverage na 900,000 plus 450,000 pesos na life insurance at yung maturity ng ating maturity value ng ating K100 plan, that is 1.1 million pesos, no? So kung cause of death is accident, ang makukuha ng family ay yung ating 1 million accident insurance. Ito yung 100,000 plus yung 900,000 mo sa iyong Kaiser, no? So plus yung Fidelity Life natin na 50,000 at yung kung magkano inabot ng investment mo sa yung mutual funds or PDF plus yung maturity value nito na 1.1 million. Yan po yung mapupunta sa ating family, no? Okay. Then of course, pag ikaw ay OFW or international, ano? Pag ikaw ay OFW or international, okay, ay meron kang 600,000 pesos personal accident insurance, then 150,000 burial benefit plus yung investment mo, plus yung other benefits, then yung ating plus kung meron tayong Kaiser na K100 plan, additional of 900,000 accidental death coverage, plus 450,000 na life insurance, plus yung 1.1 na maturity value nito. Pag cause of death ay accident, magkano yung makukuha ng family ng isang OFW? 1.5 million dyan sa accidental death coverage. Then yung sa Fidelity Life, 150,000, plus kung magkano yung investment, at yung maturity value nito on the 20th year na 1.1 million pesos. Yan po yung makukuha ng beneficiary or family. Okay? So, peace of mind, no? Yung meron tayo dito sa Kaiser. Sabi ko kanina, na ipapamana. Okay? So, tandaan, the best time to start is now. Alright? Thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka dito sa IMG. By the way, ako po yung IMG kapamilya at kapuso. No? My name is Winifred Pungan Asuncion
Junior. Okay, so now ay dadako naman tayo sa ating Q&A. So once again, congratulations po sa lahat ng hindi po bumitaw. At ngayon naman po ano ay pag-uukulan natin at bigyan natin ng pansin no yung mga question kung meron po tayong mga katanungan, ito na po yung ating pagkakataon. So once again, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you and God bless po.